Sige po, sa atin pong pagsisimula sa gawain, manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Lord, ikaw ay aming pinasasalamatan, pinupuri, Panginoon. Pinararangalan ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord, lahat ng meron kami, bawat pagpapala na tinatamasa namin, kalakasan, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ng galing, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na papurihan ka sa aming mga buhay. Lord, sa gabing ito, samahan mo kami, Panginoon, O God. Lord, ikaw ang sa amin, Panginoon, ang mangusap, Panginoon. Busugin mo kami na iyong salita, dahil ang iyong salita, Panginoon, ang tanglaw sa aming mga paa, ang tanglaw sa aming mga daraanan, Panginoon, O God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, O God, at kami, Panginoon, ay buong puso, Panginoon, na nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa mga ginawa naming sadya o hindi man sinadya, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, O God. Lord, salamat sa lahat, Panginoon, O God, nataas ka namin sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa muli po, good evening po sa lahat. Na-miss ko pong mag-join online. Halos more than a month din po na hindi po ako nakapag-join dahil sa nung nanalasa po yung bagyo, parang more than 2 weeks brown out. Tapos, grabe si Lord, kanina lang po na ibalik yung internet. Sakto po kasi ako po yung nakaschedule ngayon na mag-speak po. So, uh, napakabuti po ng Panginoon. At ngayong gabi po, kanina nung nagpe-pray ako kay Lord kung ano yung isi-share ko po na salita, yung title po nito Pag-asa sa Hinaharap. Dito po ako magsisimula sa libro na kung saan itong book na to ay consists of 5 chapters only. Isa to sa madaling tapusin na Bible, and at the same time, sobrang masasaktan tayo kapag binasa natin. Pero punong-puno ng salita ng Panginoon na kung saan ito'y talagang nagtuturo sa atin ng aral at talagang i-guide tayo sa ating mga landas. Punta po tayo sa Book of Lamentations, chapter 1. So, yung Book of Lamentations po or libro ng panaghoy ay sabi po sa mga nabasa kong articles, ito'y may nagsasabi yung iba, isunulat ito ni Prophet Jeremias. Yun yung traditional na ina-attribute yung libro na to, na siya yung nagsulat. Pero generally, kung babasahin natin from the title itself pa lang, talagang panaghoy, lamentation, talagang dito makikita natin yung sa 5 chapter na ito, yung express na profound sorrow at pagdadalamhati ng bayang Israel dahil sa sinapit po nila. So, etong book na ito ay naisulat nung panahon na ang Israel ay inalaw ng Panginoon na masakop ng Babylonia. Kaya dito pa lang sa verse 1, sabi dito, "O anong lungkot ng lungsod na dating matao? Siya na dating bantog sa buong mundo, ngayon tulad na ng isang balo. Siya na dating pangunahing lungsod, ngayon ay isa ng lingkod. Buong kapaitang siyang umiiyak sa magdamag, ang mga matay laging luhaan, lumayo na ang lahat at walang natira kahit isa upang umaliw sa kanya. Ang dati niyang mga kaibigan, ngayon ay naging mga kaaway na." Sabi po sa verse 2, kung ituloy po natin, sabi dito, verse 3, "Ang mga tagahuday nabihag at dumanas ng kalungkutan at sa pilitang paglilingkod sa pananahan nila sa gitna ng mga bansay, hindi man lamang sila makapagpahinga. Napapaligiran sila ng mga kaaway, walang paraan para makatakas
Verse 4, malungkot ang mga landas patungong Jerusalem pagkat wala nang dumadalo sa kanyang mga takdang kapistahan, wala nang nagdaraan sa kanyang mga pintuang bayan, dumaraing at nagbubuntong hininga ang kanyang mga pari, pinagmamalupitan ang mga dalagang mga awit sa templo, napakapait ng sinapit niya. So, dito po makikita po natin na yung matinding sinapit ng bayang Israel sa kamay ng kanyang manlulupig or sa kamay ng kanyang ng Babylonia na bumihag sa kanya. So napakalungkot na kalagayan, yung isang bansa na dating malaya, yung bansa na kumbaga napuspos ng pagpapala ng Panginoon dahil ito'y kanyang lupang ipinangako. Doon sa lugar na yun talagang way back then, before yung captivity, di ba po, nabasa natin sa Bible, nakapagpatayo sila ng templo through King Solomon, at doon sa templo talagang nagkakasiyahan sila, doon pinupuro nila ang Panginoon, meron silang kalayaan at a couple of times na talagang pinaranas sa kanila ng Panginoon na manalo sa kanilang mga kaaway. So, grabe yung, kumbaga, yung provision ng Panginoon, grabe yung pag-iingat sa kanila ng Panginoon, even yung miracles, signs and wonders, pinaranas sa kanila ng Panginoon. Ngunit, alam naman nila na bago pa sila tumapak doon sa lupang pangako na yun, ibinigay na yung kautusan. At sabi nga ni Moises, kung matatandaan natin, inihaharap sa inyo ng Panginoon yung pagpapala at sumpa. Pagpapala kung susundin nyo ang Panginoon, ngunit kung kayo'y tatalikod ay talagang may magkakaroon ng sumpa. At ito na nga po, nakita po natin sa Bible na dahil sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga tao, sa paulit-ulit nila na pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang dali nilang makalimutan ng Panginoon. Sila ay they are sexually immorals, they are idolaters, and all other sorts of sins na ginagawa nila. Talagang dumating sa kanila yung sinabi na noon pa ng Panginoon. And over time, talagang ang Panginoon nagpapadala ng mga propeta, magwa-warning sa kanila na tumalikod sila sa kasalanan nila, iwan nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan at sambahin nila ang tunay na Diyos. Pero dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ayaw nilang makinig. So, kaya, ang nangyari, yung warning ng Panginoon natupad na sila'y ipinasakop ng Panginoon sa Babylonia. At makita natin, kaawa-awa yung mga tao dito. Talagang sabi nga doon, buong kapaitan silang umiiyak. Even magdamag, laging luhaan yung kanilang mga mata. Tayo po ba sa buhay natin, naranasan na po ba natin na sa buhay natin, dumaan tayo sa punto na talagang lagi tayong luhaan, lagi tayong downcasted, wala tayong pag-asa, talagang ang pait-pait ng ating nararamdaman dahil sa mga pagsubok or mga pangyayari na naranasan natin sa buhay. So yung iba doon, dinanas natin tulad nitong mga pagdadalamhati ng Jerusalem, itong pangyayari na naganap sa kanila ay dahil sa kanilang pagsuway. So even po tayo may mga pangyayari sa buhay natin na naiwasan sana kung sumunod tayo sa Panginoon. Pero dahil sa katigasan ng ating puso at sinunod natin yung sarili nating mga plano, nagdanas tayo ng mga kapaitan na kung saan nung pinalo tayo ng Panginoon, nung dumating yung disiplina ng Panginoon, sobrang sakit, sobrang pait na parang aaray ka talaga na kahit yung mga bagay na hindi mo lubos akalain na nangyari sa'yo kasi sobrang hirap nung consequences ng mga kasalanan. So, ito po yun sa mga panaghoy, pinapakita dito, yung nangyari sa Jerusalem. Sabi nga sa verse
sabi po dito, eto maliwanag na sinabi dito na, sabi dito, naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Pinapaghirap siya ni Yahweh dahil sa marami niyang kasalanan. Wala na ang kanyang mga anak, sila'y dinalang bihag ng kaaway. So, yun po, napakaliwanag. Nangyari yung paghihirap na yon, yung pagdadalamhati na yon, dahil sa kanilang maraming mga kasalanan. Kaya ibinigay sila ng Panginoon sa mga kaaway. So, hindi ko na po itutuloy yung buong chapter kasi talagang 22 verses po yun. So, gusto ko lang po dito i-explain na dahil sa naranasan nilang naranasan nila na sakupin sila ng Babylonia, sobrang paghihirap, pagdadalamhati, yung nangyari sa kanila. So kaya nga po, especially po tayo, di ba, ng mga Kristiyano na, kumbaga nakakilala na tayo sa Panginoon, alam na natin yung katotohanan, maliwanag sa atin yung mga utos ng Panginoon, hindi po dapat na kumbaga nagsasakam pa rin tayo sa mga willful sinning. Bakit? Kasi dito nga nakita natin yung Jerusalem talagang bayang pinili ng Panginoon. Nagdana sila ng grabing paghihirap. So ang punto ko lang po, hindi basta-basta yung magkakasala tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi makikita natin dito na grabe yung mga paghihirap or kahirapan na dinanas ng Israel dahil sa kasalanan nila. At sa atin po, kung tayo din yung kumbaga pipiliin nating sumuway sa Panginoon, alam natin na ganito din yung kahahantungan natin, yung mga consequences madami at hindi natin yun maiiwasan. Hindi tayo dun libre sa mga consequences na yun. So, kung iaano po natin nung mga panahon na yon na yung mga inaiwang buhay nung mga panahon na yon. So syempre po dito sa mga binasa natin, na-feel natin yung grabe nilang pagdurusa. Pero punta po tayo sa Lamentations, jump na po tayo sa Lamentations chapter 3 verse 18 to 24. Sabi dito, so pero sa kabila ng kanilang dinanas na mga pagdurusa, inalaw yun ng Panginoon para nga maalala nila muli kung sino talaga yung tunay na Diyos. Kasi sometimes, may mga pangyayari na inaalaw si Lord sa buhay natin para mas makita natin kung sino talaga yung tunay na Diyos. So, may mga tao na, kumbaga, inalaw ni Lord kung kailan pa sila nagkasakit, di ba, ng malubha, dun pa lang nila nakilala si Lord. So, ang punto dito, itong mga inalaw ni Lord na mga pangyayari sa kanila, hindi to in vain. Bakit? Kasi along the way, kahit inalaw to ng Panginoon na mangyari sa kanila, yung Panginoon gagamitin ito into good. He will turn it into good. So, sabi nga dito sa Lamentations or Panaghoy chapter 3 verse 18, sabi dito, kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. So, dito sa verse 18, sinasabi niya na talagang yung lakas niya, talagang upos na. Even yung pag-asa niya, parang kasi sa sobrang dami ng pagdurusa after pagdurusa, kahirapan after kahirapan, talagang parang may pag-asa pa ba? Parang naubos na yung lakas niya. Pero that's the only time na ito way to ni Lord na i-exhaust lahat ng strength nila. Bakit? Kasi doon sa punto na yon na naubos na yung lakas nila, doon nila matututunan na muling ang pagtitiwala ay ibalik nila sa Panginoong Diyos na buhay. So, sabi nga dito, simpait ng apdo. Grabe yung naranasan nilang pait at hirap.
at kabiguan. Pero sa verse 20, makita natin dito, sabi dito, lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Sa 21 po pala, sabi dito, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, sa 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. I remember my worship song na favorite ko dati, yung parang yung English na tas tinagalog version na something like this na, ito'y laging sariwa bawat umaga. Tapos tuwang-tuwa ako kasi one day nahanap ko yung verse na yon. At sabi ko, hala, andito pala siya sa Lamentations chapter 3 verse 23. Sabi ko, Lord, pag kinakanta ko yun, tuwang-tuwa ako. Pero di ko alam na yung word pa nila yun, na isulat yun nung panahon na sobrang grabe yung dalamhati na naranasan nila, pero at the same time, buhay yung pag-asa dahil alam nila na ang pag-ibig ni Yahweh ay kailanman hindi nagmamaliw. Hindi natatapos, ang kanyang habag ay walang kapantay. So, bawat umaga, laging sariwa. Tayo po, di ba? Pagkagising natin sa umaga, talagang naaano po natin na pag nagigising tayo, talagang nagpapasalamat tayo kay Lord kasi bawat umaga ay simbolo ng bagong pag-asa. Na halimbawa, kahapon, parang hindi maganda yung mga nangyari sa buhay. Tapos pagka the moment na nagising ka muli, sa bawat umaga, we are always reminded sa pangako ng Panginoon sa atin na hindi siya magpapabaya sa atin. Na sometimes parang yung kaguluhan sa buhay natin or mga problema, parang walang katapusan, parang kahit sometimes, di ba, parang pray tayo ng pray, tas bakit ganun, parang hindi pa nangyayari, o kaya pray tayo ng pray, tas iba naman yung naging resulta. So parang sometimes may mga sitwasyon sa buhay natin na talagang, alam mo yun, yung tipong susuko ka na lang talaga, na parang magi-give up ka na lang. Pero sometimes we always have to remind ourselves of who God is. Parang ganito lang yon sa mga taga-Jerusalem. Dumana sila ng kapaitan, pero they were reminded because of the things na inalaw ng Panginoon na mangyari sa kanila. They were reminded of who is the true God. Kung sino ba talaga yung totoong Diyos. Bakit? Dahil yung mga Diyos-Diyosa na sinamba nila, pinatunayan ng Panginoon nung pinaranas nila ito sa Kanya. Yung mga kapaghatiing ito, pinatunayan sa kanila ng Diyos na yung mga Diyos-Diyosa na sinamba nila, hindi sa kanila makakapagligtas. Siya lamang at wala ng iba. At kasabay noon ay yung pangako ng Panginoon na siya ay Diyos ng pag-ibig at hindi nagmamaliw ang kanyang pagmamahal sa mga Israelita. At ganun din po sa atin dahil tayo ay co-heir ng mga pangako na ibinigay ng Panginoon sa kanila. So, kung tayo man po ay nakakaramdam na parang andun na tayo sa dulo, parang konti na lang, susuko na tayo, babagsak na tayo. I believe yung mga naranasan nating mga pagsubok na yon, kung dumadaan ka man po sa mga problema, samot-saring problema, sa pinansyal, sa kalusugan, sa mga taong kasama mo, di ba? Or sa grades man yan, sa trabaho man yan. I believe itong mga nangyayari sa ating problema, wala pa to sa kalingkingan ng dinanas ng mga Israelita that time. Mas grabe yung dinanas nila. And yet,
despite of all those things na naranasan nila na napakasakit, eto, natutunan nila na kumapit at umasa sa pagliligtas ng Panginoon dahil alam nila na ang galit ng Panginoon ay panandalian lamang, hindi ito panghabang buhay at ang Panginoon ay ililigtas at ililigtas sila. Hahanguin sila sa pagdurusa na kanilang naranasan, hahanguin sila doon sa kapaghatian, sa kahirapan na kanilang naranasan at paparanasin muli sila ng biyaya, ng restoration. So, though hindi natin syempre mapag-aaralan po yung buong book ng Lamentation, pero para po sa akin ang ganda ng book na to. Ang ganda po ng book. Basahin po natin. These are just 5 chapters lang. Talagang makita mo sa chapter 5, pinahayag ng Panginoon yung restoration na gagawin niya sa bansang Israel. And we know na yung pangako na yun ng Panginoon ay finulfill ng Diyos. Dahil after, grabe no, 70 years, nakalaya sila doon sa Babylonia at bumalik sila sa kanilang bansa. So, sabi po dito punta po tayo sa Awit 119 verse 49. Sabi po dito, ang sabi po dito, ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa times po na parang nawawalan tayo ng pag-asa, parang gusto na lang natin itapon yung mga bagay na sinimulan na sa atin ng Panginoon, gusto na lang natin talikuran. Let us always comfort ourselves, or let us always remind ourselves, ano po ba yung mga pangako ng Diyos sa atin? Doon po tayo kumapit. Because hindi naman po sinabi ng Panginoon na mamuhay tayo sa pamamagitan ng nakikita natin. Yes, sa mata natin, nakikita natin yung problema, yung gulo ng mundo, yung mga pagsubok. Pero hindi sinabi ng Panginoon na to live by sight, but sinabi ng Panginoon to live by faith. At itong mga pangako ni Lord, lahat po tayo may pangako si Lord. Let us be refreshed. Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa atin? Gunitian natin yun. Dahil the moment na nire-refresh natin yung sarili natin sa mga pangako ni Lord sa atin, andun nabubuhay yung tunay na pag-asa. Sabi po sa Proverbs, Kawikaan chapter 10, verse 28, sa Kawikaan chapter 10, verse 28, sabi po dito, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan. Ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Amen. Hallelujah. Buhay po ang pag-asa natin. Tayo tayo po ay mapalad dahil kilala natin ang Panginoon. At meron tayong relasyon sa Kanya. Mapalad po tayo dahil itong pag-asa na ito ay may magandang kahihinatnan. Hindi tayo mapapahiya sa pag-asa na meron tayo dahil ang dulo po nito ay alam po natin na kumbaga happy ending ang dulo nito. Hindi tulad nung sama-sama, ang kanilang pag-asa ay ang magiging dulot sa kanila ay kabiguan. Kaya i-strengthen po natin ang ating mga sarili sa mga pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6. Ecclesiastes chapter 9 verse 4, sabi po dito, ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa.
ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. I remember that time, dati po pag nag-share po kami, may isa po akong sinasabi dun sa kanila. Sabi ko, alam nyo ba na yung totoong walang pag-asa, yung mga taong patay na at nasa impyerno? Kasi alam nyo ba, kahit sumigaw sila doon ng sumigaw, ng tulong, kahit anong gawin nila, wala na silang makukuhang pag-asa dahil tapos na ang habag ng Diyos na binigay sa kanila. So tayo na mga buhay pa, kahit ano man yung pinagdadaanan natin, napakahirap man o uh, dami man ng kinakaharap natin na problema, manampalataya tayo sa Panginoon dahil merong pag-asa. May pag-asa tayo, lalong-lalo na tayo na mga buhay ay merong pag-asa sa kaligtasan ng Panginoon. So, eto nga po sabi dito, ang asong buhay ay mas mainam pa kaysa patay na leon. Di ba po, kung i-compare natin, syempre, between lion and aso, pag pinag-away mo yan, syempre, lugi yung aso. Pero dito, sinasabi dito, kahit yung leon, kahit malakas yan, pag yung patay na, wala na yan. Mas may pag-asa pa yung aso na buhay. Sa verse 5 naman, sabi dito, alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na silang pag-asa. O yun nga po, wala na silang pag-asa at nakakalimutan na ng lubusan. So, yung mga patay na po na nasa Hades or sa impyerno, wala na po silang pag-asa. Alam po natin yun. Pero tayo, habang tayo nabubuhay dito, kahit nga po sa buhay natin, sometimes na feel natin po no, na parang we are kulang yung nagagawa natin kay Lord or we feel na parang defeated tayo, ganon. Pero still, we have hope sa buhay po natin. Kaya panghawakan po natin yan, yung pag-asa na meron po tayo sa Panginoon. Sabi po sa Mark chapter 5, sa verse 36 po, may sinabi po dito si Jesus. So, etong Mark chapter 5 verse 36 po ay tungkol po, about po ito sa kay Jairo na nagpunta sa Panginoong Jesus dahil may sakit may matinding karamdaman yung kanyang anak. So, nung nagpunta siya kay Jesus, may mga tao na nag-discourage sa kanya na, wag mo nang gambalain yung Panginoon kasi, kumbaga, yung kalagayan ng anak niya, wala na yung pag-asa. So, ang daming tao na nag-discourage kay Jairo. So, ganun din po sa buhay natin. Sometimes, ang dami nating pinapakinggan. Ano yung mga pinapakinggan natin? Sometimes, pinapakinggan natin yung lies of the enemy. Yung mga kasinungalingan ng kaaway na wala ka ng pag-asa, hindi mo yan kaya, talunan ka, you are not worth it, ganon. And sometimes, ginagamit ng kaaway ang mga tao para ma-discourage tayo, pero at the end of the day, may isang tinig lang na dapat nating pakinggan. Kaninong tinig yun? Ang tinig ng Panginoon. Dito nga po sinabi ni Jesus nung dinediscourage si Jairo ng mga tao. Sabi niya, ngunit nang marinig ito ni Jesus, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Amen. I believe, kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. Kung ikaw nawawala ng pag-asa, halimbawa sa family mo, ang gulo-gulo, or sa trabaho, or sa paaralan, parang ang hirap ng magpasa ng mga projects, or sa ministry, ang hirap. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Alam niyo po, nung panahon na nasa hospital po yung pamangkin ko po, dumaan din po kami kasi neto pong last hospitalization niya po, ito yung pinaka-grabe po. Kasi dumating po sa time na talagang critical stage siya. Tapos salamat po sa Panginoon kasi bago po nangyari yung Sunday po yun 2 weeks ago. 2 Sundays ago rather. Bago po yun nangyari, talagang nasa fasting stage po ko, tapos
may time po noon na kinausap ko pa si Pastor Mike Carbo, talagang nag-share din siya sa akin, nag-advise siya na talagang mag-pray ka kay Lord, mag-worship ka. Yun, ginawa ko po yun ng gabing yun. Di ko alam na nung kinabukasan na pala yun, kakaharapin namin yung talagang, kasi po, dumating sa punto po na agaw buhay po si Hope talaga. Sobrang baba na yung oxygen niya, tapos unconscious na po siya. Nangyari po yun kasi nung gabing yun, talagang ubo siya ng ubo. Tapos po, dahil ubo siya ng ubo ng magdamag, talagang nahirap na siyang huminga. Buti po, nung madalang araw na yun, punong-puno ako ng kapayapaan nun kasi nasa fasting po. Tapos talagang, yung kapayapaan na talagang galing kay Lord. Ang ginawa lang po namin, buti po, gising po kami nun. Tapos, alam niyo po, talagang true faith po talaga na masasabi ko na talagang yung buhay ng bata, true faith, na nung time na yun talagang super tangs ako ng tangs, umiyak kami, pinagpipray lang namin. Tapos, grabe po si Lord. Pagka maya-maya nun, naging stable yung kanyang, yung rate po ng oxygen. Tapos, conscious na po yung bata. So, I believe po, kung kayo din po, nakakaranas po kayo ng mga pagsubok sa buhay, pandaming pagsubok, minsan parang gusto mo na lang sumuko. Again, i-refresh po natin yung sarili natin sa pangako ng Diyos sa atin. Kasi po, bago po kasi ma-confine si Jemima, ano po kasi ako nun kalmado. Kasi nung ipapasok pa lang siya sa ospital, may vision na si Lord sa akin na talagang nasa vision ko nga po. Alam niyo po, yung baby po namin na siya, 1 year and 7 months. Pero dahil nga po, alam niyo naman po, ang dami na niyang pinagdaanan, na operahan sa mata, na operahan sa puso, may pneumonia, may ganito, ganyan. So parang mabagal yung growth. So until now, di pa siya nakakapaglakad. Ganon. So, before po siya ipasok sa ospital, talagang kalmado lang po ako kasi unang-una, binigyan na ako ni Lord ng vision na talagang yung bata sa vision ko po, naglalakad, tumatakbo, at tumatakbo. Tapos, after that, may word pa na binigay na sa awit 70 po ata, yun, yung verse na, mula pagkabata, ikaw na Yahweh ang aking katulong. Tapos, sabi pa doon, pagagalangin kita. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Talagang panatag ang aking puso. Tapos, hindi ko malaman, nung parang after a week na dapat lalabas siya, biglang, hindi, at first kasi hindi siya na-detect na may pneumonia Tapos, after a week, dapat lalabas na siya kasi okay naman na talaga. Biglang umiba na yung sitwasyon, tapos nagtuloy-tuloy hanggang dun sa napunta nga po sa critical stage. So again, naiyak lang po ako kasi parang dito kay Jairo, nung dinatnan niya yung anak niya sa bahay niya, talagang patay na. Pero yung Panginoon, pag nangako yung Panginoon, pag may salita siyang binitawan sa atin. Ito po salita to ng Panginoon na binitawan kay Jairo. Hindi niya pinali. Hindi si Lord marunong magsinungaling. Pag nangako siya sa atin na gagawin niya ito, gagawin niya po talaga. And sometimes kasi parang, yun nga po yung nangyari din sa akin, parang akala ko, agad-agad gagaling. Yun pala, talagang ang galing lang ni Lord kasi may word na siya beforehand. Di ko lang din alam na ganun pala kahirap yung pagdadaanan ng bata. Pero yun nga, dahil nga po may word si Lord, may pangako si Lord, kailangan po natin yun panghawakan at wag po natin susukuan. So, thank you po kay Lord. Anyway po, tuloy po tayo. Romans chapter 5 verse 2 hanggang 5. Sabi po dito, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa.
Amen. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Itong verse 5 po, na-realize ko po, no? Yung pag-asa na meron tayo, hindi siya yung human na strength na pag-asa. O yung tipong may pag-asa ka hindi dahil sa sariling sikap mo kaya ka may pag-asa, kundi may pag-asa ka at buhay na buhay yan kasi spiritual pala yan na pag-asa. Bakit? Kasi bigay siya ng Espiritu Santo. Kaya nga po sa panahon na parang hirap na tayo, andun pa rin yung nagkikling pa rin tayo sa hope. Kasi yung hope na yun, hindi siya yung sa atin lang na kundi yung hope pala na yun, binigay sa atin ng Diyos na naibuhos sa ating mga puso through the Holy Spirit. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Kasi kung sa atin lang po, di natin kaya eh. Sa totoo lang, siguro matagal na tayong sumuko. Di ba po ngayon, panahon na to, ang trending, especially sa mga Gen Z, ang daming nagko-commit ng suicide kasi nga, ito yung mga tao na helpless, hopeless. Pero tayo po, wag natin pong tayo na mga Kristiyano, wag po nating putulin yung pag-asa na ibinuho sa atin ng Panginoon. Hayaan po natin siya na managana. At sabi nga po, paano po mananagana yung pag-asa? Balik lang po natin sa taas. Mananagana po yun sabi doon, sa 3 po. O yan, sabi nga po, hindi lamang yan, kinagagalik na natin ang mga kahirapan. Yun! Bakit tayo may mga bagay na tinitiis? Again, hindi ko naman po sinasabi na dahil yung pagsubok natin dahil sa consequences, hindi naman. Kasi may mga pagsubok talaga na inaalaw ni Lord sa buhay natin, just like sa buhay ni Job. Si Job matuwid. Talagang inalaw ni Lord na mangyari yun sa kanya kasi alam ng Panginoon na magtatagumpay siya. Tayo din po, inalaw ng Panginoon na mangyari yung mga pagsubok na to sa buhay natin kasi alam ng Panginoon na magtatagumpay tayo. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na yung source ng strength natin ay siya at wala ng iba pa. Siya yung kinakapitan natin. So dahil sa mga kahirapang tinitiis natin, nagbubunga to ng pagtsatsaga. At dahil dun sa pagtsatsaga, nagbubunga siya ng katatagan. Grabe, no? Kung iisipin po, no, sa journey natin as Christians, masasabi natin na kumpara dati, mas matatag na tayo ngayon. Di ba po? At bakit tayo naging matatag? Kasi nga, dahil sa mga pagsubok na nanagpasan natin, at mas lalo pa tayong pinatatatag. At yung katatagan na yun, nagbubunga yun ng pag-asa. And again, yung pag-asa na po yun, wag po natin putulin yun sa buhay natin. Hayaan po natin yun na managana sa habag ng ating Panginoon. Sa Hebreo chapter 10 verse 23 po, sabi po dito, 23 po. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alinlangan pa. Amen. Sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Grabe po, no? Yan, sinasabi po ng Panginoon, kailangan po natin magpakatatag. Wag po tayo matinag. Wag po tayong susuko. Wag natin itapon lahat. 'Di ba po? Kumbaga si Lord, ang dami na niyang ininvest sa atin. Ngayon pa ba tayo tatalikod? Ngayon pa ba tayo susuko? Kung kailan ang dami na nating pinagdaanan sa Panginoon at mula noon hanggang ngayon, katulad ng mga Israelita, naalala nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Naalala nila na ang Diyos ay makapangyarihan at walang imposible sa Panginoon. So, sa buhay po natin, walang imposible ang Panginoon. Mangyayari at mangyayari ang mga pinangako niya sa atin. Bakit? Dahil si Lord, ang ating Panginoon, ay
promise keeper. Tutuparin at tutuparin niya ang mga ipinangako niya sa atin. Maaasahan natin dahil siya na nangako ay kailanman hindi mabibigo. At sa last po, unang Juan chapter 3 verse 3, sabi po dito, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa, amen, ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo Jesus. Amen. Kung tayo po na may pag-asang ganito sa buhay natin, may kailangan po tayong gawin. We have to build our life in the most holy faith na maaari natin maaanon po natin sa Panginoon. Kailangan po natin patuloy na magsikap upang maging malinis ang ating pamumuhay sa pamamagitan po ng living a holy life tulad ng inihalimbawa po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Purihin po ang Panginoong Jesus sa buhay po ng bawat isa po. Again po, nagpapasalamat po kami, ang aming buong pamilya, sa lahat po ng tulong, encouragement, sa prayers po. Salamat po simula po noon. Talagang grabe po yung inyo pong binibigay po sa amin na tulong. Even po nung bagyo, salamat po sa lahat na ibuhos nyo po na tulong. Tunay nga po ang Panginoon hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Talagang ang Panginoon, kapag siya yung ginawa mong tanggulan, siya yung ginawa mong kanlungan, talagang hindi siya magpapabaya. Dahil hindi niya hahayaan na ang matuwid ay mapahamak. Amen po. At hallelujah. Sumagana po ang pananampalataya sa bawat isa, ang pag-asa, ang katatagan, ang pagsisikap sa atin pong lahat ay ibuhos ng Panginoon. Salamat po.